nyo? Ano ba yan? Ang kulit ko, pabalik-balik sa Batangas. Ayaw paawan. Ayan, Vice Mayor Ronald Cruzat, ang ating sangguniang bayan number 1. Genny Abante, Jenny Adel, Romel Basilan, Hero Dolor, Michael Endaya, Jem Garcia, Josephine Jimeno, Neil Valdez. Palakpakan natin ang pongtropa ng sanggunian. Tuwan-tuwa po ako na makapiling kayong lahat. Isang nakarangaran kasiyahan mabalik sa bawan. Alam po ninyo, talaga ang init ng pagtanggap ninyo kasi init ng panahon. Ano ba? Talaga naman, tuwang-tuwa ako. At alam po ninyo, nandun kami sa kabila, talaga naman, kadami-daming tao. Ayun, at pinag-uusapan natin, talaga naman, napakahirap ng buhay ngayon, ng tataas na mga bilihin. Napakahirap talaga para sa ating mga magsasaka, magbubukid. Sila nagpapakain sa atin, sila naman ang ginugutom. Hindi naman tama yun. Aanhin ang pagmamahal kung lahat ng bilihin ay nagmamahal. Aanhin ang pag-ibig na wagas kapag walang pambili ng bigas. Ano ba naman yan? Talaga naman. Hirap-hirap. Kaya nahihirapan po ako. Alam po ninyo ang sitwasyon ko. Sabi nila, naiipit daw ako, pero hindi ako naiipit pagkat kinakailangan ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ipin po. Alam po ninyo, nung tinangay si Presidente Duterte at dinala sa ibang bansa, tulad ng nakararami nating kababayan na iiyak lahat tayo, at ang tanging nakita ko ay yung aking ama na dinangay din, dinala sa ibang bansa, hindi na nakauwi. Kaya binuksan ko ang investigasyon tungkol sa pagtangay at pag-aresto ni Presidente Duterte sa Senado. Marami pong nagalit sa akin. Hindi ko naman kasalanan. Pagkat nagtatanong lang ako, malay ko ba na yung sagot nila mali-mali at nagkapuhol-puhol. At talaga naman, hindi kinilala ang mga karapatang pantao ni Presidente Duterte. Talagang hinarang ang karapatan ng bawat akusado na makita ang kanyang pamilya, magkaroon ng abogado, higit sa lahat, humarap sa husgadong Pilipino na sariling atin ay linabag. Higit sa lahat, linabag ang dakilang batas ng Panginoon at wala naman anuman relihiyon na nagsasabi pwedeng apihin ang matanda at may sakit. Hindi naman tama itong nangyari. Kaya nandito po ako, mabuti na lang independent candidate na ako noong October pa lang. Ayun. Hello! Ayan! Mabuti yan exciting. Diba? Diba paputol-putol? Parang may suspense. Kaya eto nga yung suspense natin, ipakilaban natin dahil imported na ang bigas. Imported pa ang hustisya. Hindi naman tama yan. Kasing tapang ng Batanggenyo ipaglaban natin ang karapatan natin. Dahil hindi tama na sinusuko ang soberanya ng Pilipinas, hindi maaaring isuko ang kapwa Pilipino sa ibang layuhan na husgado. Hindi po tama yun. At alam natin na marami tayong tunay na problema. Hindi partikular sa politika. Ano yung mga problema natin? Una, napakamahal ng bilihin. Ang decenteng trabaho para sa ating mga anak. Ang ating mga anak na nangangailangan ng maayos na trabaho sa IT, computer, engineering. Ang malikhaing Batanggenyo na marunong magsulat ng mga libro, ng mga kanta, ng script writing, ng filmmaking. Lahat yan ay ang trabaho ng kinabukasan. Tulungan natin ang ating mga magagaling na mga anak.
Higit sa lahat, kinakailangan na ayusin din natin ang sweldo. Ako'y nagtataka. Isang kepot lang ang Batangas sa Metro Manila. Subalit ang minimum wage dito sa Bawan ay nasa 400 pesos lamang. Samantalang lahat tayo ang nagbabayad ng napakataas na bilihin sa gasolina. Pareho lang ng Maynila. Ang pagkain, halos ganun din. Bakit ang agwat ng minimum wage